Ang katahimikan sa loob ng korte ay napakabigat. Ang hampas ng martilyo ng hukom ay bumasag sa mundo ni Alex Stone. May sala. Bilang isang pinagpipitaganang opisyal na may 15 taong serbisyo, nakaupo si Alex na nakaposas, nakatitig sa sahig. Sa kabila ng paulit-ulit niyang paggiit ng kanyang pagiging inosente, napatunayan siyang may sala ng hurado. Ang ebidensyang kumbinsido siyang itinanim lamang ay naging sapat para siya'y mahatulan, ngunit hindi ang bigat ng kanyang sentensiya ang pinakamasakit para sa kanya, kundi ang kirot ng maiiwang si Max, ang tapat niyang K9 na kasama. Si Max ay nasa likurang bahagi ng korte, ang matalim niyang mga matay nakatuon kay Alex. Ang German Shepherd ay higit pa sa isang katuwang sa trabaho. Siya ang naging matatag na kasama ni Alex sa maraming mapanganib na sitwasyon. Ngayon, habang hinaharap ni Alex ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ang ideya na hindi na muling makikita si Max ay labis na masakit. Nang tumayo ang hukom upang umalis, pinutol ni Alex ang tensyon sa katahimikan ng kanyang tinig. "Your Honor," nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Bago ako dalhin, maaari ba akong humiling ng isang bagay? Pakiusap, hayaan niyo akong magpaalam kay Max." Isang bulungan ng sorpresa ang umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Tumigil ang hukom, tinitingnan si Alex ng mabuti. Matapos ang mahabang sandali, tumango siya. Ang kanyang tono'y matatag, ngunit may malasakit. "3 minuto, paintulot niya. Nang pakawalan si Max, mabilis itong tumakbo papunta kay Alex. Ang mga kuko nito'y kumakalansing sa sahig. Lumuhod si Alex at niyakap ng mahigpit si Max. "Patawad kaibigan," bulong niya habang bumabagsak ang kanyang mga luha. "Nabigo kita, hindi na kita masasamahan." Umungol si Max, idinidiin ang mukha nito sa dibdib ni Alex. Bigla tumigil si Max. Ang ilong nito'y masigasig na inaamoy ang jacket ni Alex. Hinila nito ang tela, tumatahol ng malakas. Ang biglang pagtahol ni Max ay pumukaw ng pansin ng lahat ng nasa silid. "Anong ginagawa ng aso?" tanong ng hukom, kunot ang noo. Mas malakas na hinila ni Max ang jacket. Ang kanyang mga tahol ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Isang opisyal ang dahan-dahang lumapit at sinimulang siyasatin ang jacket ni Alex. Ang tensyon sa hangin ay napakabigat. Biglang may maliit na bagay na nahulog sa sahig na may matinis na tunog, isang recording device. Namutla ang mukha ng taga-usig habang lumapit siya, nanginginig ang boses. "Wala itong pinapatunayan." Aniya, pilit na binabawi ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit muling tumahol si Max, ang kanyang tindig ay matatag, halatang halata, mahalaga ang nilalaman ng aparatong iyon. Nakapako ang mga mata ni Alex sa maliit na recorder, ang kanyang puso'y bumilis ang tibok. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming linggo, isang sinag ng pag-asa ang sumilay. Maaari bang ito ang ebidensyang matagal na niyang hinihintay? Pag-isipan ng malalim na koneksyon nina Alex at Max. Isa larawan ang nagaganap na drama. Kung nais mong malaman ang laman ng recording at kung paano nito maaaring baguhin ang lahat, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Ang susunod na kapanapanabik na kabanata ay magsisimula pa lamang. Napuno ng pagkabigla ang korte. Ang maliit na recording device ay nakahiga sa gitna ng silid. Ang makintab nitong ibabaw ay sumasalamin sa matitingkad na ilaw mula sa itaas. Nakatayo si Max sa tabi ni Alex. Ang kanyang masidhing pagtahol ay tila nagsusumamo sa lahat na bigyang pansin ang nakita. Lahat ng mga matay nakatuon sa aparato at ang atmosfera ay puno ng pananabik. "Pulutin mo!" utos ng hukom. Ang boses niya mababa ngunit puno ng autoridad. Ang opisyal na pinakamalapit sa aparato ay sandaling natigilan bago yumuko upang kunin ito. Itinaas niya ito, ipinakita sa mga tao. Ang ekspresyon niya ay puno ng pagkabahala at pagtataka. "Ano ito?" tanong ng hukom.
Ang matalas niyang tingin ay bumaling sa taga-usig na nooy puno na ng pawis. Lunok ng malalim ang taga-usig, ang mukha niya ay namutla. Your Honor, wala itong kaugnayan. Hindi ito kasama sa ebidensyang iniharap sa paglilitis. Pautal-utal niyang sagot. Imanipula ito, sigurado. Imanipula? Putol ng hukom ang nooy lalong kumunot. Ang boses niya ay lumalim, umalingaw-ngaw sa loob ng korte na puno ng tensyon, dahilan para umatras ang taga-usig. Opisyal, patugtugin ang recording. Nanginginig ang mga kamay ng opisyal habang hinahawakan ang maliit na aparato. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang play. Isang alingaw-ngaw ng static ang narinig sa korte, sinundan ng hindi malinaw na mga boses. Lumapit ang mga tao, sinisikap pakinggan ng mabuti. Biglang isang matalim at pamilyar na boses ang bumalot. Itanim ang ebidensya, walang magdududa. Ang perpektong record ni Stone ang dahilan kung bakit siya ang tamang pagbintangan. Gawin mo na. Napuno ng mga hikbi at gulat ang hangin. Tumigil ang puso ni Alex bago bumilis ang tibok nito. Ang boses na iyon, walang duda, ito ay boses ng isang taong dati niyang pinagkakatiwalaan, ang kanyang dating supervisor, si Kapitan John Parker. Tama na, sigaw ng taga-usig, mabilis na humakbang papunta sa opisyal na may hawak ng recorder, ngunit bumagsak ang martilyo ng hukom. Umupo ka. Madiing utos nito, ang boses niya ay napuno ng autoridad na nagpatigil agad sa taga-usig. Nanlumo si Alex sa nalaman mula sa recording. Ang itinanim na ebidensya, ang kanyang pagkaka-frame. Sa tabi niya, si Max, laging kalmado, ay napababa ng mahina na parabang nararamdaman ng galit ni Alex. Bumalikwas ang hukom, ang mukha niya ay seryoso at mabigat. Hindi pa tapos ang paglilitis na ito. Madiin niyang pahayag. Mga bailiff, dalhin ang nasasakdal pabalik sa holding. Mga opisyal, siguruhin ang recording na ito bilang bagong ebidensya, muling bubuksan ng investigasyon na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa maraming linggo, muling sumilay ang pag-asa sa puso ni Alex habang siya'y inilalayo. Nakatingin si Max sa kanya, ang mga matay puno ng matatag na katapatan. Tumitig si Alex sa kanyang kasama, tahimik na nangangako sa sarili at kay Max na hindi niya hahayaang magtagumpay ang kawalang katarungan na ito. Naupo si Alex sa matigas na bangko ng kanyang malamig na selda, nakatitig sa hubad na pader ng semento. Puno ng kalituhan ang isipan mula sa mga nangyari. Ang matalas na pakiramdam ni Max ang nakahanap ng ebidensyang wala ng iba pang nakaalam, ang pagsasabuatan. Ang recording na iyon, ang kanyang lifeline. Ngunit may halong pait ang pagkakatuklas. Ito rin ay isang malalim na pagtataksil. Si Kapitan John Parker, ang mentor na lubos niyang iginalang ang utak ng lahat. Mahigpit na napanatili ni Alex ang kanyang mga kamao, ang pangay mahigpit na nakasara. Gaano kalawak ang panlulokong ito, hanggang saan ito umabot. Samantala, sa tahimik na sulok ng kanyang opisina, nararamdaman ng hukom ang tumitinding tensyon. Nakaupo siya sa kanyang mesa, paulit-ulit na pinapakinggan ang recording gamit ang isang secure na aparato. Malinaw ang mga boses, ang autoridad sa tono ni Kapitan Parker kasama ang isa pang hindi pamilyar na boses na naglalantad ng isang maingat na plano. Napakurap ang mga mata ng hukom, bumaling sa intercom sa kanyang mesa. Dalhin si Kapitan Parker dito sa opisina ko, ngayon din, madiing utos niya. Si Kapitan Parker ay nakabantay sa labas ng korte. Tinitiyak na maayos na maisa sa katuparan ang sentensya kay Alex, ayon sa plano niyang lihim. Gayunpaman, nang iparating ng bailiff ang hindi inaasahang utos ng hukom, sandaling nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumayo siya ng bahagyang matigas, inayos ang kanyang kurbata at sumama sa opisyal habang naglalakad sa pasilyo. Pagpasok sa pribadong opisina ng hukom,
Sinalubong siya ng tingin na walang anumang ipinahihiwatig. Tumango siya ng magalang, ngunit nanatili ang kanyang matigas na postura. "Tinawag ninyo ako, Your Honor?" tanong ni Parker. Pilit na pinananatili ang kalmado niyang anyo, ngunit ang kanyang mga matay palihim na tumingin sa recorder na nakapatong sa mesa. "Oh," tugon ng hukom, bahagyang yumuko at pinisil ang recorder. "Maaari mo bang ipaliwanag kung tungkol saan ito?" Isang saglit na kahinaan ang lumitaw sa mukha ni Parker bago niya muling naibalik ang kanyang tikas, nagpapanggap na naguguluhan. "Hindi ko po alam ang tinutukoy ninyo, Your Honor," kalmado niyang sagot. Pindutin muli ng hukom ang play at ang mga nakapipinsalang salitay umalingaw-ngaw sa silid. Namutla si Parker sa loob ng isang saglit, ngunit mabilis na naibalik ang kontrol sa sarili. "Your Honor, katawa-tawa ito," tugon ni Parker kasabay ng isang pilit na tawa. "Maaaring boses ng kahit sino iyan. Hindi kayo maaaring maniwala." "Hindi ako naniniwala," madiing putol ng hukom. "Ako'y umaasa sa ebidensya at ito," itinuro niya ang recorder, "ay malinaw na ebidensya ng hindi lamang isa kundi ng maraming iligal na gawain." Bago pa makapagsalita muli si Parker, dalawang bailiff ang pumasok sa silid. Ang mukha niya'y napuno ng pagkabahala nang makita ang mga ito na papalapit. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong ni Parker, tumaas ang kanyang boses. "Ikaw ay iniimbestigahan," mariing pahayag ng hukom. "Ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa paghadlang sa hustisya at pakikialam sa ebidensya habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon." Habang inaalis ng mga bailiff si Parker, napilit na nanlalaban, napabuntong hininga ang hukom at bumagsak sa kanyang upuan. Ang masalimuot na paglalantad ng kasinungalingan ay nagdudulot na ng kaguluhan, at ang pakikibaka ni Alex Stone ay patuloy pang lumalalim. Ang paglitaw ng recording ay nagdulot ng kaguluhan sa buong departamento. Nang ma-detain si Kapitan Parker, kumalat ang mga bulong-bulungan ng korupsyon sa hanay ng mga opisyal. Samantala, sa kanyang selda, walang kamalay-malay si Alex sa kaguluhan sa labas. Ang kanyang isipan ay nakatuon kay Max, ang tapat na K9 na nakatuklas ng recording device. Ngayon, iniisip ni Alex kung ano pa kaya ang maaaring matuklasan ni Max. Samantala, dinala si Max sa K9 unit ng departamento para sa isang pagsusuri. Si Officer Anna Lee, isang malapit na kasamahan ni Alex, ang pumayag na pansamantalang mag-alaga kay Max habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi mapakali ang aso, paikot-ikot sa kanyang kulungan at paminsan-minsang tumatahol ng malakas. Binabasag ang katahimikan ng gusali. "May nararamdaman siyang mali," bulong ni Anna habang pinagmamasdan si Max mula sa labas ng kulungan. Lumuhod siya, tiningnan si Max sa mata. "Tibayan mo lang, kaibigan, maaayos din natin ito." Habang tumatayo siya, napansin ni Anna ang ilong ni Max na mariing nakadiin sa rehas ng kulungan, masinsinang inaamoy ang kanyang jacket. Isang alon ng kaba ang dumaloy sa kanya. Kaugnay ba ito sa kaso ni Alex o naglalaro lamang ang kanyang imahinasyon? Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, binuksan niya ang pinto ng kulungan. "Okay boy," sabi niya habang sinisigurong maayos ang tali ni Max. "Alamin natin kung ano ang gusto mong ipakita." Dinala ni Anna si Max sa locker ni Alex sa storage room ng departamento. Kaagad na nagsimulang suminghot at magkamot ang aso sa ibabang bahagi ng locker pagdating nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Anna habang binubuksan niya ang locker. Sa ilalim ng ilang nakatiklop na uniforme, nakita niya ang isang maliit na envelope na walang marka. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito at dahan-dahang binubuksan. Sa loob, may mga butil-butil na larawan na nagpapakita kay Kapitan Parker sa mga lihim na pagpupulong kasama ang isang kilalang kriminal.
Isang dokumento sa likod ng mga larawan ang naglalaman ng mga transaksyong nag-uugnay kay Parker sa isang iskema ng panunuhol na konektado sa pagkakaaresto kay Alex. Tinitigan ni Ana ang ebidensya habang pakiramdam niya'y bumigat ang kanyang dibdib. Max, bulong niya, ang boses niya'y nanginginig. Natagpuan mo ang ebidensyang magpapatunay ng lahat. Napagtanto ang kahalagahan ng kanyang nadiskubre. Mabilis na nakipag-ugnayan si Ana sa opisina ng hukom. Ang mga larawan at dokumento kasama ang recording na natuklasan ni Max ay malinaw na nagpakita ng pagkakasangkot ni Parker. Ngunit naramdaman ni Ana na nagsisimula pa lamang mabunyag ang lahat. Kung si Parker ang nasa likod ng sabuatan, malamang hindi siya nag-iisa. Tahimik na nakaupo si Max sa tabi niya, ang presensya niya'y nagbibigay ng lakas kay Ana, habang ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay. Tama si Alex, mahinang sabi niya habang hinahaplos si Max sa likod ng tainga. Ikaw talaga ang pinakamagaling na kasama na maaring hilingin ng sinuman. Sa evidence room, nakaupo si Ana habang nakaayos ang mga nakabubulgar na larawan sa harap niya. Ramdam niya ang bigat ng kanyang natuklasan. Si Kapitan Parker ay hindi lamang isang tiwaling opisyal. Siya'y bahagi ng isang malawak na iskandalo. Ang mga dokumentong natagpuan ni Max ay naglarawan ng isang network na may kaugnayan sa iba pang mga matataas na opisyal, hindi maipaliwanag na mga bayad, at isang masalimuot na sistema ng manipulasyon na sumasaklaw ng higit pa sa kaso ni Alex. Tumingin si Ana kay Max na alertong nakaupo sa tabi niya, ang matalas nitong mga matay sumasalamin sa tensyon na kanyang nararamdaman. Mas malaki pa ito kaysa kay Alex, bulong niya. Unti-unting nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, mas malalim pa ang naaabot nito. Nang maunawaan ang seryosidad ng kanilang natuklasan, hindi nagdalawang isip si Ana na direktang tawagan ang hukom. Sa loob ng isang oras, nakalatag na ang ebidensya sa harap niya. Habang iniisa-isa ng hukom ang mga dokumento at larawan, naging mabigat ang ekspresyon nito. Mas malawak ito kaysa sa inaasahan ko. Pag-amin ng hukom, bakas sa boses niya ang bigat ng sitwasyon. Kung totoo ang mga dokumentong ito, hindi lang inosente si Alex Stone, isa siyang biktima ng sabwatan na sumasaklaw sa buong departamento. Ang desisyon ng hukom na magpatawag ng emergency hearing ay nagdulot ng malawakang kaguluhan sa presinto. Ang bulong-bulungan ay kumalat sa mga pasilyo at ang atmosfera ay lalong bumigat habang tumitindi ang mga hinala. Ang mga opisyal na dati tumestigo laban kay Alex ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Alam nilang ang kanilang mga aksyon ay maaaring muling suriin. Sa kanyang selda, biglang ipinatawag si Alex. Paglabas niya, sinalubong siya ng kaguluhang dulot ng muling pagbubukas ng kaso. Mabilis na ipinakita sa kanya ang mga dokumento mula sa isang lumang investigasyon sa organisadong krimen. Matagal nang nakasawalang bahala at nakalimutan. Ang mga pahinay naninilaw na sa tanda at nanlaki ang mga mata ni Alex habang binubuklat ang mga ito. Tingnan mo ito, sabi niya. Itinuro ang isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga dokumento. Ito ang nawawalang koneksyon, sagot ni Ana, ang mukha'y biglang nagliwanag sa pagkaunawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex habang inuugnay niya ang lumang investigasyon sa kasalukuyang iskandalo ng korupsyon sa departamento. Ang bagong natuklasan na ito ang maaaring susi upang mawasak ang buong network ng katiwalian. "Good boy, Max," sabi ni Alex. Masayang hinaplos ang aso. Nagbago ang atmosfera sa silid mula sa kawalang katiyakan patungo sa maingat na optimismo. Ang kanilang natuklasan ay isang mahalagang punto sa kaso. Ngunit alam nilang lahat ang panganib, ang mas malalim na pagsisiyasat sa mga ebidensyang ito ay maaring magbunsod ng matinding banta, lalo't maraming makapangyarihang tao ang sangkot. Ang kanilang mga susunod na hakbang ay kailangang maging maingat ngunit tiyak.
Kailangan nating mag-ingat, babala ni Alex habang iniisip ang mga susunod na plano. Kung maaga nating ibubunyag ito, maaari silang mabigyan ng babala. Mabigat ang ekspresyon ni Ana habang tumango. Suriin muna natin ng mabuti ang lahat ng dokumento at hanapin ang mga koneksyon bago tayo makakuha ng anumang atensyon. Habang sinusuri nila ang mga lumang case files, napagtanto nila na nakatagpo sila ng isang kayamanan ng mga ebidensya. Bawat pangalan at datos ay tila bahagi ng mas malaking sistema na naglalarawan ng isang nabubulok na sistema na handang protektahan ang sarili nito sa anumang paraan. Sa sandaling iyon, tumibay ang paninindigan ni Alex. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanyang sariling kalayaan. Ito na ngayon ay isang pakikibaka para sa hustisya, para sa lahat ng naapektuhan ng mga kasalanang ito. Tumingin siya kay Max na ang presensya ay nagpapaalala sa kanya na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Magkasama, determinado silang alamin ang buong katotohanan, anuman ang maging kapalit nito. Ang kasong akala ng lahat ay tapos na ay muling nabuhay. 5 taon na ang nakalipas, isang operasyon kontra droga ang idineklarang matagumpay na may maraming naaresto. Ngunit habang sinusuri ni Alex ang mga dokumento, napansin niya ang malinaw na mga pagkakaiba. May mga pangalang nawala at ilang bahagi ng ulat ay nabura o tinakpan. Hindi ito tugma, bulong ni Alex. Ang mga pagbabagong ito ay hindi karaniwang redactions. May nagmanipula ng mga dokumentong ito. Sumilip si Ana sa balikat niya. Tingnan mo ito, sabi niya. Itinuro ang isang nakasulat na tala sa isa sa mga pahina. May lagda ito ni Kapitan Parker. Ang drug raid na tila perpekto noon ay nagpapakita ngayon ng ibang larawan, isang huwad na operasyon upang alisin ang kompetisyon sa merkado ng droga habang pinoprotektahan ang ilang kriminal na nagbibigay ng suhol sa pulisya. Nagsimulang bumaluktot ang mga kamay ni Alex sa galit. Naglalaro sila sa magkabilang panig, galit niyang sabi, at winasak nila ang mga karera ng mga matitinong opisyal dahil dito. Habang patuloy silang nagbubusisi ng mga file, biglang nag-vibrate ang telepono ni Alex. Lumitaw ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang nagpadala. You're digging too deep. Stop or you'll regret it. Napahinto siya, iniabot ang telepono kay Ana matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan. Tumingin si Ana pabalik sa kanya, maputla ngunit determinado. Natatakot sila, sabi ni Ana. Ibig sabihin, nasa tamang landas tayo. Tumingin si Alex kay Max na nananatiling kalmado sa kanyang tabi, parang handang harapin ang anumang hamon. Subukan nila, madiin niyang sagot. Hindi tayo titigil ngayon. Muling tinitigan ni Alex ang mensahe sa kanyang telepono. You're digging too deep. Stop or you'll regret it. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi na ito simpleng babala, isa na itong tuwirang banta. Ipinakita niya ito kay Ana na yumuko upang pag-aralan ang mensahe, ang mukha'y seryoso. Sinadya ito, bulong ni Ana. Alam nila ang investigasyon natin. Binabantayan nila tayo. Ang sinabi ni Ana ay nagbigay ng mabigat na kahulugan habang ang kwarto'y unti-unting nabakante. Naiwan sina Alex at Ana na puno ng determinasyon na resolbahin ang kaso. Nakahiga si Max sa paanan ni Alex, tahimik ngunit alerto. Paminsan-minsang nanginginig ang mga tainga habang natutulog. Malapit na tayo. Pero may isang mahalagang bagay na hindi pa natin natutuklasan, puna ni Ana habang binubuklat ang mga papeles. Itinuro niya ang isang dokumentong hindi napansin ni Alex. Tingnan mo ito. Lahat ng malalaking suhol at peke na ulat ay may iisang tatak, AR. Sila ang may pakana ng lahat. Tinitigan ni Alex ang mga inisyal. AR, ulit niya ng may lalim na iniisip. Naitago nila ang kanilang pagkakakilanlan hanggang ngayon.
Pero kapag natuklasan natin sila, babagsak ang buong plano nila. Biglang tumayo si Max, matikas ang tindig, mga tengay nakataas at naglabas ng mababang ungol. Tumingin si Alex sa kanya nang may pag-aalala. "Ano yon, Max?" tanong niya. Bago pa man makasagot si Ana, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa silid at napuno ito ng kadiliman. Agad na kumilos ang kamay ni Ana papunta sa kanyang baril. "Hindi ito basta brownout," sabi niya. Mahinahon ngunit matatag ang tono. Naputol ang katahimikan nang may marinig silang tunog ng nabasag na salamin. Kasunod ang tunog ng mga yapak na papalapit sa pinto. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex habang dumadaloy ang adrenaline sa kanyang katawan. Sininyasan niya si Ana na maghanap ng taguan. "May tao rito," bulong niya. Yumuko si Max, mas lalong tumindi ang kanyang unggol at nakatutok ang mata sa pintuan. Ngayon ay malinaw na ang banta mula sa text message. Totoo ito. Nandito sila para pigilan ang investigasyon. Lalong lumalakas ang tunog ng mga yapak. Hinawakan ni Alex ang kanyang armas. Ang isip ay puno ng iba't ibang posibleng senaryo. "Manatili kang malapit, Max," pabulong niyang sabi sa matapat niyang aso. Nagtagpo ang tingin nila ni Ana, ang mukha nito'y puno ng determinasyon. "Kahit anong mangyari," sabi niya, "hindi natin sila dapat hayaang magtagumpay." Dahan-dahang bumukas ang pinto at agad kumilos si Max, handang-handa sa anumang panganib. Nakahanda si Alex, ang armas niya ay nakatutok at handang harapin ang paparating na banta. Sila'y nasa ilalim ng pagsalakay at ang laban para sa katotohanan ay naging usapin na ng buhay at kamatayan. Biglang bumukas ang pinto ng may lakas at nagdulot ng kaguluhan. Isang aninong figura ang pumasok, may hawak na baril. Bago pa man makakilos ang sinuman, tumakbo si Max ng buong bilis at kinagat ang braso ng salarin. Napasigaw ito sa sakit, nabitawan ang baril at nagpupumiglas na makawala sa hawak ni Max. Hindi nag-aksaya ng oras si Alex. Tinadyakan niya ang baril palayo at itinutok ang sarili niyang armas sa susunod na papasok sa pinto. "Huwag kang gagalaw!" sigaw niya, pinuputol ang kaguluhan. Tumigil ang bagong dating, nakataas ang mga kamay, ngunit kita sa tindig nito ang kahandaan. Sa likod nila, nakahanap ng ligtas na pwesto si Ana at kalmado, ngunit mabilis na humihingi ng tulong gamit ang radyo. Hindi binitiwan ni Max ang unang salarin na ngayoy umiiyak sa sakit. "Paalisin mo siya," pagsusumamo ng lalaki. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit si Alex, nakatutok pa rin ng baril. "Paalisin mo muna ang mga kasama mo," sagot niya. Tinuturo ang mga naririnig na yapak mula sa labas. Malinaw na ang mga sumalakay ay hindi dumating para makipag-usap. Tahimik ang lalaki, ngunit bago pa maitanong ni Alex ang iba pang impormasyon, isang malakas na ingay ang muling bumalot. Mga canister ng tear gas ang inihagis sa loob ng silid. Sa ilang sandali, nagsimulang lumaganap ang nakakapasong usok na nagdulot ng hapdi sa kanilang mga mata at lalamunan. "Wala na tayong oras!" sigaw ni Ana habang mabilis na sinunggaban ang mga dokumentong kanilang iniimbestigahan. "Kailangan na nating umalis ngayon." Pumito ng malakas si Alex at agad na binitiwan ni Max ang braso ng lalaki, bumalik sa tabi ni Alex. Nagmadali ang grupo, yumuko upang maiwasan ang kumakalat na gas habang tumatakbo patungo sa emergency exit sa likod ng silid. Sunod-sunod ang putok ng baril mula sa likuran nila. Tumatama ang mga bala sa mga pader at kasangkapan. Humihigpit ang tibok ng puso ni Alex habang pinoprotektahan sina Ana at Max, sabay gumaganti ng putok upang pigilan ang kanilang mga tagasunod. Nakarating sila sa madilim na eskinita sa likod ng gusali. Hawak ni Anna ang mga dokumento nang mahigpit sa kanyang dibdib habang hirap sa paghinga. "Hindi tayo pwedeng bumalik sa presinto," hingal niyang sabi. "Naikomplika na nila ang lahat. Hinihintay na nila tayo doon." Tumango si Alex, mabilis na nag-iisip.
Ang mga nasa likod ng Ark ay seryosong kalaban. Ngunit nang tingnan niya si Max na nakatayo sa tabi niya humihingal ngunit matatag, naramdaman niyang lumakas ang kanyang determinasyon. Tatapusin natin ito ayon sa ating mga patakaran, sabi niya ng mariin. Tama na ang pagtakbo. Tahimik ang ligtas na bahay. Matapos ang makapigil hiningang pagtakas mula sa atake sa presinto, nagtago sina Alex, Ana at Max sa isang maliit na kubo na nasa kalagitnaan ng kagubatan. Ang kahoy na mesa sa harapan nila ay puno ng mga dokumentong iniligtas ni Ana. Ito ang susi upang mapabagsak ang network, mga record ng transaksyon, pangalan at mga koneksyon patungo sa Ark, ang misteryosong utak ng operasyon. Binuklat ni Ana ang mga dokumento. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ito na yun, sabi niya. Kapag naipasa natin ito sa media o sa mga federal, wala na silang takas. Babagsak ang buong operasyon nila. Tumango si Alex bilang pagsang-ayon ngunit nanatiling nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ng linya ng mga puno. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Ang mga umatake sa kanila ay hindi titigil hanggat hindi sila napapatahimik. Biglang tumindig si Max, bahagyang umuungol at tumigas ang kanyang mga kalamnan. Agad na tumigil si Alex. Ang kamay niya'y kusang bumitaw patungo sa kanyang baril. Natagpuan nila tayo, bulong niya. Tumingala si Ana, ang mukha'y maputla ngunit puno ng determinasyon. Paano? Ang ingat natin. Umiling si Alex. Hindi na mahalaga, narito na sila. Ang unang putok ng baril ang bumasag sa nakabibinging katahimikan, isang bala ang tumagos sa bintana ng kubo. Tumalsik ang mga bubog sa lahat ng dako habang mabilis na itinulak ni Alex si Ana sa likod ng mesa upang maprotektahan. Tumahol ng mariin si Max, handang-handa sa tabi ni Alex. Mas dumami ang mga putok ng baril habang papalapit ang mga umatake. Habang humihinga ng malalim, punong-puno ng adrenaline, inutusan ni Alex si Ana, manatili ka sa baba. Kami na ni Max ang bahala. Magkasamang kumilos sina Alex at Max na tila sanay na sanay sa sitwasyon. Nang masira ang harapang pinto, binaril ni Alex ang isa sa mga umatake. Agad itong bumagsak habang si Max naman ay sumugod sa isa pa. Kinagat at tinumba ang lalaki sa sahig. Ngunit hindi pa rin tumigil ang pag-atake ng mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, nagmadali si Ana sa mga dokumento. Sinamsam ang pinakamahalaga at inilagay ang mga ito sa isang bag. Alex! Sigaw niya. Ang boses niya'y naririnig kahit sa ingay ng mga putok ng baril. Kailangan nating ilabas ito ngayon. Mabilis na tumango si Alex, matigas ang ekspresyon. Umalis ka na. Kami ni Max ang tatakip sa iyo, sabi niya. Handang ipagtanggol si Ana upang makatakas ito, dala ang mahalagang impormasyon. Saglit na tumigil si Ana bago tumakbo palabas sa likurang pintuan, naglaho sa dilim dala ang mahahalagang dokumento. Samantala, matapang na nanindigan sina Alex at Max. Pinigilan ang mga umatake ng buong tapang. Nang tuluyang mapabagsak ang huling salarin, narinig nila sa malayo ang tunog ng paparating na mga sirena. Dumating na ang mga reinforcements. Sa mga sumunod na araw, sumiklab ang kwento sa buong bansa. Naibigay ni Ana ang mga dokumento sa isang maaasahang mamamahayag. Nagdulot ito ng isang malawakang expose na nagpabagsak sa buong bulok na network. Nagsimula ang mga pag-aresto mula sa pinakamababang ranggo hanggang kay Ark mismo na natuklasang isang mataas na opisyal sa lokal na pamahalaan na ginamit ang kapulisan para sa pansariling interes. Bagamat itinuring na bayani na natiling mapagkumbaba si Alex, tinatanggihan ang mga papuri. Habang nakatayo sa veranda ng kanyang bahay, pinanood niya si Max na masayang naglalaro sa bakuran. Ang tapat na aso na maraming beses nang naging tagapagligtas niya ay naging simbolo ng kanilang di matitinag na samahan.
Natapos natin, Max. Mahina niyang sabi habang hinahaplos si Max sa likod ng tainga. Tapos na. Kumakawag ang buntot ni Max, idinidiin ang katawan sa kamay ni Alex na nagbibigay ng aliw, at ang kanyang mga alertong mata ay nagpapakita ng kapayapaan na ngayon lang ulit naramdaman sa maraming linggo. Para kay Alex, higit pa ito sa pagtatapos ng isang laban. Ito ang simula ng bagong kabanata. Ipinaglaban niya ang hustisya, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga biktimang nanahimik at naagrabyado. Habang pinapanood si Max na masayang tumatakbo at hinahabol ang bola sa banayad na liwanag ng papalubog na araw, naramdaman ni Alex ang malalim na kapayapaan. Karapat-dapat silang magdiwang ng sandaling ito. Napakagandang kwento, hindi ba? Kung naantig ka magpadala ng super sticker, i-click lamang ang icon sa ibaba ng video, pumili ng paborito mong sticker, ilagay ang halaga at kumpirmahin ang iyong suporta. Malaking tulong ito para makagawa kami ng mas marami pang inspirasyon na kwento. Maraming salamat sa pagsama sa amin.